Hi guys! Good morning po mga kababayan. Impeachment versus BP Sara. Idi-dismiss. Idi-dismiss daw po ng NUP. Ito po yung National Unity Party na may humigit kumulang 50 na miyembro sa House of Representatives na pinamumunuan ni Congressman Puno at kasama dyan sila Franz Pumaren. Kung walang maibibigay na matibay na ebidensya ang mga prosecution o prosecutor. Ayan po ang hinihiling nila. Sana lang totoo itong sinasabi nila. Kasi alam naman natin yung laro dyan ng politika dyan po sa House of Representatives. So, yan po ang bibigyan natin ng analysis. At marami pang mga iba't ibang balita na ating tatalakayin at ibabahagi ko po sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, ini-invite ko po kayo na mag-like dito sa video ito. Pindutin nyo na yung like at huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa tuwing mag-upload ako ng video. Matibay na ebidensya, yan ang hinihingi ng mga kongresistang bahagi ng National Unity Party o NUP sa House Committee on Justice patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tama naman yun. Kailangan bago ka magdesisyon, lalo na ganyan, impeachment, dapat magbatay ka sa ebidensya. Di po ba? Nakikita kaya nila Congressman Puno na wala talaga silang ebidensya? Kaya humihingi sila ng matibay, hindi yung basta ebidensya lang, may maipakita lang. Kailangan matibay, mabigat na ebidensya na magpapatunay na mayroon bang kinuha, ibinulsang confidential fund si BP Sara? Meron ba siyang ninakaw? Meron ba siyang ginamit? Sa kanyang personal na paggamit mula sa confidential fund? Yan yung hinihiling nila ng NUP, National Unity Party. Kung wala silang maipapakita na ninakaw, kinuha ni BP Sara, ginamit sa ibang bagay, sa pansariling bagay, dapat yan ang ibigay nilang ebidensya. Yan yung hinihiling. Di ba ang ganda? Kaya lang, medyo parang hindi pa ako makapaniwala, no? Parang duda pa tayo ng kaunti. Tuloy natin. Kung kulang-kulang daw kasi ang ebidensya, ang boto nila, i-dismiss ang reklamo. Ayun! Kulang-kulang ang ebidensya. At ang boto nila, i-dismiss ang reklamo. Ang reklamo nilang impeachment. Maganda, di ba? Ayos yan. Sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Cheryl, muli ngang idiniin ang National Unity Party ng Kamara na kinakailangan ng matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte para tuluyan nilang maipakita ang kanilang buong suporta rito. Yun. Sa inilabas na pahayag ng NUP, maaari raw silang bumoto para i-dismiss na lamang ang impeachment case ng bise kung kulang ang ebidensyang maipapakita sa impeachment proceedings. Kabilang sa mga hinihinging pruweba ng partido ay ang pagpapakita na ginamit mismo ng bise ang confidential funds para sa personal consumption nito. Mas maigi raw kung manggagaling sa Anti-Money Laundering Council at iba pang mga otoridad ang ebidensyang ito. Bukod pa riyan, dapat din daw maiging suriin ng komite ang mga deklarasyon ng mga witnesses sa naturang kaso ng bise. Yan ang mga maaaring pahayag ni alleged former aide at bagman nito na si Ramil Madriaga. Ayun. Tama, di ba yung mga sinasabi nila Puno? Kailangan, anong tawag nito? Gisahin itong si Madriaga. Sabi yung mga witness kailangan suriin ng mabuti. Tama, di ba? Yan dapat yung yung gawin sa House of Committee Justice. Tama, di ba?
maging ang mga allegedly bribed DepEd officials. Mas magiging malinaw din daw ang testimonya ng mga ito kung may kaakibat na dokumentasyon na ihahain sa impeachment proceedings. Ayun. Magtutulong ang mga ebidensya para malagpasan ang pagsisiyasat ng isang full impeachment trial laban sa bise. Sa kabila niya, nire-respeto pa rin naman daw ng partido ang proseso ng House Justice Committee sa impeachment proceedings ni VP Sara. Inaasahan na magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Miyerkules, March 18 para talakayin ang grounds for impeachment kaugnay ng dalawang natirang reklamo kay Duterte. Cheryl, inaasahan nga rin na ngayong araw may ipapasa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tugon sa House Justice Committee ukol sa dalawang natirang reklamo laban sa kanya. Ngayon kasi ang deadline para nga sa kanyang response ukol dito. Cheryl. Okay, meron na pong sagot ang kampo ni VP Sara tungkol nga dyan sa depensa nila sa impeachment. Kaya lang, medyo complicated yan, legal yan, so baka hindi tayo mag-comment dyan dahil hindi naman tayo abogado, no? Amy, kung hindi makumbinsi ang NUP, ilang miyembro ang pinag-uusapan natin dito? At saka solid ba silang boboto? So far, Cheryl, ang narinig lang natin ay yung 5 members nga nitong National Unity Party. May nilabas pa rin naman silang pahayag na may kanya-kanya pa rin naman daw opinion itong mga mambabatas na nasa National Unity Party. Pero majority, Cheryl, katulad na nga rin narinig natin, nakasama din dun sa press conference ng NUP kanina, kabilang si Deputy Speaker Ronnie Puno, maging si Quezon City Representative Franz Pumare, ay sinasabi na matibay na ebidensya daw talaga ang kinakailangan para withstand nga itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat mo, Baljer. Ayun, withstand. Kailangan tumindig. At ang dapat niyan, bago tumindig yan, ay matibay na ebidensya. Pero ito po yung tinatanong ko sa sarili ko dahil doon sa kanilang press conference nila Puno, meron parang kahilingan itong yung NUP. Ito nga po. Ayan. The National Unity Party, NUP, the second largest political party in the House of Representatives, is considering a move to the minority bloc. Lilipat sila ng minority bloc amid dissatisfaction with the leadership of Speaker Faustino Boji III, according to Party Chairman and Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno. Sabi po, dissatisfaction ang pamumuno po ni Boji D. Kaya maari daw silang lumipat sa minority bloc. Bakit? Ayan po. Andali Ito. Meron kasing mga promises siguro ang Malacanang, no? Ang leadership diyan sa House of Representatives na mga projects that did not materialize. Parang iniipit po ang mga project ng ibang mga congressman, no? At parang shaking ngayon. Shaking ang leadership ni Boji D, ang majority, ang administration, at itong NUP ay out of confidence na dito sa speakership ni Boji D. So, it look like parang si Congressman Sandro Marcos parang siya yata yung nangangako dyan. Siya yata yung nakikipag-usap dyan sa mga congressman tungkol sa mga pondo, mga budget ng proyekto. At parang nabali yata itong pangako, no, ni Congressman Sandro Marcos. Kaya nagko-complain itong si Puno dito kay D, no, na parang hindi siya yung leader. Ang tinutukoy ni Congressman Puno na parang si Sandro Marcos ang speaker. Kaya
may word na dissatisfaction itong NUP diyan kay Boji D. No? So, parang tinatanong pa, where is the money? Iniipit ang money. Asan ang pondo? No? Kasi sa proyekto po ng gobyerno, halimbawa, isang congressman, meron siyang proyektong tulay. Maliit lang naman sa probinsya nila. Pero gawang bato, no? Bago ka gumawa ng tulay, study muna, tapos gagawa ng plano. Pag may plano na, doon pwede ka nang mag-bidding, magpa-bidding. At pag may nanalo na sa bidding, ngayon daw kasi hindi na pababaan ng bidding. Kasi mababa nga yung alok mo. At nung kinuha ka ng gobyerno, hindi naman pala matibay yung gawa, sira agad. So, sayang lang yung pondo. So, hindi na raw pinagbabatayan ngayon yung pababaan. Yung mas bababa, doon tayo sa mababa. So, kung mayroon nanalo sa bidding, ang gagawin niyan, ihahain na yan ng congressman sa distrito nila. Ihahain na sa Congress. At dadaan niya sa BICAM, di ba? At pag pumasa naman sa BICAM, approve, dadaan po yan sa General Appropriations Bill. Magiging bill na po yan, batas. No? At pag dating sa Malacanang, pinirmahan na ng Pangulo, magiging General Appropriations Act. Talagang batas na yan. Ibig sabihin, pag batas na yan, dapat ang implementation niyan tuloy-tuloy. Diba? Tuloy-tuloy. Available naman ng pondo, i-release na yan para tuloy-tuloy ang proyekto, ang pag-unlad ng Pilipinas. Parang sa China, napakarami hanggang ngayon. Tuloy-tuloy yung kanilang build. Ika nga. Dito kasi, no, hindi kasi sila talaga nagsisilbi sa bayan. Inuuna talaga yung pampulitikang interest nila. Yung budget na yan, ginagamit nila sa kanilang political agenda. O ano ba agenda nila ngayon? Impeachment. Pero dito po sa aking analysis, parang wala akong tiwala dito kay Puno. Kaya lang siguro siya pumapalag, o sila pumapalag, baka iniipit nga yung pondo nila. At parang pinipressure nila ang majority, ang administrasyon na, sige kayo, ipitin nyo yung pondo namin. Hindi namin i-impeach si VP Sara. So, yun yung nakikita ko. Kaya sinabi ko nung una, sana totoo yung mga sinasabi nila. Sa ebidensya nga sila magbabatay. At humihingi nga sila ng matibay na ebidensya para sila magdesisyon. At para nila i-impeach si VP Sara. So para sa akin parang pagpe-pressure lang. Hindi rin natin masabi, no? Ganun po yung analysis natin. Kaya nga malalaman natin kung totoo talaga kasi uso na po talaga ang budol ngayon eh. Kaya mahirap. Yan po ang tingin ko diyan sa grupo ng NUP. At ang NUP pala ay parang partido ito ni Enrique Razon. Kilala niyo si Enrique Razon? Oligarko. Parang may nabasa ako na parang partido ito ni Enrique Razon. Okay. Dito po, ibabahagi ko lang sa inyo. Yung pong mainit na pagtanggap kay Vice President Sara Duterte. At yung latest survey sa ratings ni President Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte, nako, itong survey kay Marcos, pang-resign na talaga. Isi-share po natin yan maya-maya. So, dito po tayo kay Vice President Sara Duterte, kung saan
ay ito'y sa loob ng simbahan. Ay talaga namang dinudumog, pinagkakaguluhan, minamahal. Minamahal ng taong bayan. Ito, panoorin nyo. Nasa si BP. Ayun, ang ganda oh. Parang anghel. Ay talaga naman. Oh, hindi magkaulayaw ang mga tao. Oh, talagang dumog. Nagkumpulan sila dyan, oh. Eh, yung tao na yan, yung babae na yan, parang nagsimba lang yata. Pero, ganyan po ang nangyari, eh. Kaya, masasabi po natin na wala pong kalaban. Wala pong kalaban ang kandidato na ito. Dahil wala pong mga potensyal na kalaban na ganyan ang pagtanggap. Sobrang init. Sobrang pagmamahal yung pinapakita ng mga tao kay BP Sara. Sino bang mga potensyal? Leni Robredo? Wala. Di ba? Sumakay naman sa bus. Lumalabas naman siya. Pero wala siyang video kung saan pinagkakaguluhan siya. Ganon din sila Martin Romualdez. Wala rin. At ito naman po, isi-share ko sa inyo yung latest awareness and performance ratings of President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Survey ng Pulse Asia. Marcos 36 ang approval. Ayun, kulay green, 36. Undecided, 18. Disapproval, 45. Sara Duterte, 55. Approve. 55% approve. More than the majority. 18. Undecided, 27 lang ang disapproval. Ang layo, 55 versus 36. Ayan po yung awareness and performance rating. Sa aware, 100 sila, tay. Sikat naman sila eh. Pareho eh. So, yan po. Lampaso. Baliktad eh. Ikaw, presidente, dapat matik na yan eh. Dapat ikaw yung mas mataas na survey. Ikaw palagi ikaw yung nakakakuha ng mas mataas na survey kaysa sa Vice President. Baliktad po eh. Laging kulelat po itong si Bongbong Marcos eh. At dito po sa kanyang speech, naku po, panoorin nyo. At kayo na humusga sa kanyang speech. Ito. 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that the supply of oil-derived product oil products, oil-derived product, even fertilizer is something that we have to look at. Ano raw? Wala na, no? Malala na. One word po. One word lang masasabi ko. Lulong. Yan po ang epekto. Tayo naman, ako naman, nauutal-utal din eh. Pero minsan lang. Minsan lang, hindi yung yan yung... kung pagsalitain mo ng 30 minutes, ang bilis eh. Kauutal lang ngayon, utal na naman ngayon. 'Di ba? Tayo na nabubulol din minsan, pero minsan lang. Ito, wala na to. Malala na. Ang tawag diyan, lulong. Lulong po. At meron po ritong nasagap tayo sa Abante. Ayan o. Romualdez, pinasisilip.
mahal, mabagal na internet sa Pinas. Ano to? Kahipokritohan. Hipokrito po ito. O, ano mangyayari sa'yo dyan? O, sisilipin, ano mangyayari? Wala din. Mga oligarko may-ari niyan eh. Halimbawa, internet ng Ayala. O, kaya mo bang banggain ang Ayala? Duterte. Duterte lang ang nakagawa na bumangga sa Ayala. Pero, bilib ako sa Ayala, no? Yung mga Ayala, nasa Davao ngayon, nag-i-invest. Ang Davao, ano yan, teritoryo yan ng Duterte. Pero nandun yung mga Ayala. Parang wala silang sama ng loob kay Duterte. Di ba? Kahit nilabanan ni Duterte yan. Ikaw, Martin Romualdez, kayo ni Bongbong Marcos, at kung sino pa, kaya nyo bang banggain kahit isang oligarko, halimbawa Ayala? Ano ba internet ng Ayala? Di ba yung Globe? Kanila yung Globe. Fiber, di ba? Globe Fiber, kanila yan eh. Kaya mo bang banggain yan? At kung may nasilip kang, dito naman sa Pilipinas, talagang pag hindi ka umalma talagang walang mangyayari. Mabagal at mabagal pa rin talaga ang internet. Hindi kagaya ni Tatay Digong kasi malapit na siyang maano nun Malapit na siyang bumaba. Mga kulang 2 taon na lang yata nung sinita niya yan Wala nang sinasabi. Silipin nyo nga wala na. Speech lang. Salita lang. Sabi niya. Kung di ako nagkakamali sa mga naaalala ko nakaraan. Sabi ni Digong, putang, may mura Itong internet dito sa Pilipinas. Ang tagal na nito. Ang tagal na, ganito pa rin. Sabi niya, matagal na yan Hindi nyo ba babaguhin yan? Basta nagsalita siya Alam mo, bumilis yung internet. Kaya naman pabilisin yan. Ganon din ang ginagawa kasi sa ibang bansa. Pinapabagal nila. Tapos mag-o-offer sila ng karagdagang bayad. Ikaw, gusto mo mabilis internet? Dagdag ka bayad. Dagdag bayad. Negosyo Negosyanto. Pero kung gusto nila pabilisin, bibilis talaga. Magdadagdag ka nga lang ng bayad. Yan yung naging kalakaran na Dito sa buong mundo na siguro. Halimbawa, sa negosyo. Gusto mo mas masarap pagkain. Ito mas masarap. Mas mahal. Dagdag ka bayad. Ayun sabi mga incheck. Gusto mo pala masarap na pagkain Masarap yung lasa Dagdag ka lang ng bayad. Ganun po. Kumbaga, etong pagkain na to, pang 50 pesos lang yan. Gusto mo mas masarap? Ito, may 95 pesos. mas mahal nga lang ng konti. Kaya, dagdag bayad. Ngayon, dito po sa NUP, no? Yan po ang analysis natin. Kung totoo, sana totoo na bumatay sila. Bumatay sila sa matibay na ebidensya. Kung i-impeach mo, parang naghusga ka ng anong tawag nito, yung bang hindi ka duda-duda o walang kaduda-duda na ikaw yung pumatay, parang ganon. May tawag sa English nun Kalimutan ko na naman. Yung hinatulan ng walang kaduda-duda na ikaw talaga yung pumatay, kaya hinatulan ng kamatayan din. Anong tawag sa English nun? Pambira. Nakalimutan ko. So, yan din yung nakikita ko. Napakalaro lang ng isang politiko ito. Baka na-memresure lang itong sila Puno. Kasi parang iniipit nga raw yung pondo. Di ba? Buti kung wala silang ibang sinabi sa kanilang press con. Kaya lang, meron nga ganito.
na dissatisfaction dahil sa pamumuno ni Boy GD, parang iniipit yung pondo. At yun ang nakikita nila na parang hindi si Boy GD. Totoo naman yan. Naniniwala ako dyan. Hindi siya yung speaker dyan. Inupo lang siya dyan. Kunwari siya lang ang speaker. Pero hindi siya yung nasusunod dyan. At itong si Sandro Marcos, batang-bata pa, nakikita na natin. Maangas, maraming kinakalaban. No? Sabi nga kay Saldico ay nung 2024 pa lang sabi ni Sandro kay Martin Romualdez, palitan na kaya natin to. Kasi parang pumapalag-palag pa kay Sandro. Meron siguro mga gustong i-insert. Merong gusto si Sandro na parang pumapalag si Saldico na wag natin parang gano'n na. Sabi ba naman kay Martin, palitan na natin to. Bilang appropriation. Kaya bata pa, grabe na mangurakot. Naglalaglagan na yung mga flood control nila sa Ilocos Norte. O kayo po mga taga Ilocos Norte, mga Ilocano. Ano na po ang tingin nyo sa mga Marcos? Kayo po ba ay matatawag pa rin na loyalist? Siguro naman nakapag-isip-isip na kayo. Siguro naman, binibisita nyo rin mga proyekto ni Sandro Marcos sa District 1. Wala po. Naglaglagan na, naggibaan na po yung mga project dahil tinupitan. At ang kupit dyan, baka nasa 60 to 70%. 30% lang ang natira sa project. Yun lang. Kaya, konting simento, buhangin, bato-bato, okay na. O kaya lang, silat agad. Gumuho agad yung proyekto. Kasi ninakaw po ng Marcos. Boboto nyo pa rin? Meron nga akong napanood sa Reels na. Abay, kung boboto nyo yan, ano ba sabi nun? Parang may saltik na kayo sa ulo. Ganon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.